po ay patuloy na pagpapalain ng ating Diyos. Sa isang taon po, patuloy nating i-discuss ang blessed to be a blessing. Pinagpala upang maging pagpapala. Napakalaga po na itong mga pangako ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko ay panghahawakan natin for this year, 2017, na tayo po ay pinagpala upang maging pagpapala. Sapagkat yun ang gusto ng Panginoon, na tayo po ay maging parang alulod. Alam po natin yung downspout, na yung alulod, tama ba? Yung alulod is downspout. Na kung saan, dyan po natin makikita, ang alulod ay sumasahod ng ulan mula sa kalangitan, at ito ay bumabagsak unti-unti, at ang lahat ng aagusan nito ay talagang nadidiligan. Tunay nga po na napakalaga na tayo po ay alulod ng pagpapala. Hindi kinakailangan ng pagpapala sa atin ay parang dumaloy sa Dead Sea, na yung kung saan doon lang nandoon, kaya nga tinawag na Dead Sea. Umaagos ang tubig pero wala siyang inaagusan, kaya siya'y patay na ilog. Tayo po ay pinagpala ng Diyos upang maging pagpapala sa bawat isa. At ang pagpapalang ito ay patuloy natin pababayaan umagos through us sapagkat we can be a channel of blessing. Tayo po ay magiging alulod ng pagpapala para sa ating kapwa-tao at patuloy ng kapangyarihan ng Diyos ay maranasan natin bilang mga mananampalataya. Good things happen to those who believe that God loves them. Ang mabuting bagay po ay nangyayari sa mga taong nananampalataya na dahil alam mo, mahal ka ng Diyos. Sino po dito ang patuloy na naniniwalang mahal tayo ng Diyos? At ang pagmamahal ng Panginoon na patuloy na pinadadaloy sa atin, ay tunay na kapahayagan na tayo po ay tunay na pinagpala ng Panginoon sapagkat the greatest thing na ating naranasan sa mundong ito is the love of God. Marami pong mga tao hinahanap ang pag-ibig sa tao, pero men can fail us. Ang mga tao ay pwede kang biguin, pwede kang iwanan, pwede kang pabayaan, sapagkat tao yan eh. Darating ang time, magsasawa minsan ang pag-ibig na yan ay lilipas, mawawala ng saysay. Subalit ang pag-ibig ng Diyos, sabi nga ng Panginoon sa Jeremiah, I have loved you with an everlasting love. Kaya nga ang pag-ibig ng Diyos, siya lang ang talagang forever. Siya lang yung everlasting. Ang tao, sinasabi ang pinapangako pati bituin, pati langit. Sabi ko nga, talagang puro kalokohan ng tao. Na wala naman siyang kakayahan, kunin ang bituin, susungkitin ang bituin, ng panahon ng araw. Buti na lang ngayon, natauhan na ang tao, hindi na susungkitin ang bituin. Pag ikaw ay nakapag-asawa ng mali, makakakita ka ng bituin. Alam mo na yon, di ba? Kaya nga dyan natin makikita sa isang suntok, bituin ang makikita mo. Kaya nga dyan natin makikita, good things happen to those who believe that God loves them. Kapag na-establish ang ating security sa God, na mahal tayo ng Diyos, maraming bagay na mararanasan tayo na hindi mo sukat akalain sapagkat secured ka sa pag-ibig ng Diyos. Ito'y napakalaga sapagkat yun ang nais ng Lord sa ating lahat, na tayo magkaroon ng security sa love ng Panginoon. We all need that revelation of Christ's love for all of us. Kailangan natin ito. Yung kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, sapagkat the cross itself is the emblem or the symbol of God's love. Every time na tayo tumitingin sa krus ng Kalbaryo, na ito ay nagpapahayag ng simbolo or emblem ng pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Romans 5:8, while we were yet sinners, Christ died for us. Nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay sa ating lahat. Na ito ay isang pag-ibig na pinahayag ng Diyos sa buhay nating lahat. When you know and understand the love of God, you will be filled with the fullness of God's, sabi nga security. Mapupuno ka ng security ng God, na ito ay kasiguruhan na merong Diyos na nagmamahal sa iyo, na anumang kaba at takot o pag-aalala, patuloy mong mararanasan na magiging pundasyon natin ang Panginoon. God becomes big in our life. Ang Diyos ay magpapasimulang maging napakalaki sa buhay nating lahat when we know and understand His love. Kapag naintindihan natin, naunawaan natin, at alam natin ang pag-ibig ng Diyos, mapapansin natin, God will become so big in your life.
Magiging napakalaki ng Diyos sa buhay mo na kahit mga bagay na hindi, kasabi nga ay talagang kapanipaniwala ay paniniwalaan mo dahil malaki ang iyong paniniwala na mahal ka ng Diyos. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, sobrang mahal ka ng Diyos. Kahit hindi ka karapat-dapat. Sabihin niyo po yun. Kahit hindi tayo karapat-dapat, sobra tayong mahal ng Diyos. While we were yet sinners, nang tayo makasalanan pa, minahal tayo ng Panginoon. Kaya nga, do you want to experience the bigness of our God? Yung kalakihan ng Diyos natin sa buhay nating lahat. Na malaki ang Diyos natin kaysa sa mga pangangailangan nating lahat, and He will not just give us an exceeding blessing or benefits, not just abundant blessing, not just rich blessings, but exceedingly, abundantly, rich blessing above all that you can imagine, mararanasan natin sa Diyos yun. Not just exceedingly, not just abundantly, not just richly, but exceedingly, abundantly, richly, sabi nga, we will experience yung kung ano ang kalakihan ng ating Panginoon katulad ng sinabi sa Ephesians 3:20. Yung mga bagay na hindi mo sukat akalain, na hindi mo sukat maisip, mararanasan natin sapagkat ang Diyos ay isang makapangyarihang Diyos. Nakikilo sa buhay nating lahat. Kaya nga sabi sa Philippians 4:19, and our God shall supply all our needs according to His riches in glory. Ang Diyos ay magkakaloob lahat ng ating pangangailangan ayon sa yaman ng Diyos. Mayaman po ba ang Diyos? Sino dito ang naniniwala? Grabing yaman ng Diyos. Pagtapat-tapatin man ang yaman ng mga Rothschild, yung mga who's who, yung mga elitista ng buong mundo, mga Rockefeller, mga Westinghouse, yung mga Bill Gates, yung mga, sabi natin, yung mga tinatawag na rich of the rich, di ba? Yun ang yung sabihin natin na talagang lahat ng mayayaman sa mundong si mga Onassis, lahat ng yan, super yaman yan. Pati na si Henry C. at sumali na si Lucio Tan. Lahat ng yaman nila ay pagsama-samahin, hindi nila pwedeng tapatan ang yaman ng Diyos. Sapagkat siya lang ang nagkaloob ng yaman na yan sa kanila. Kaya nga, God will supply all our needs according to His riches in glory. Na kung saan ang Diyos natin ay super na talagang mapagbigay ng Panginoon. So, when you know and believe about God's love for you, you can ask big and think big and you will receive big things from heaven. Amen? Sino dito ang gusto mo na ikaw ay humingi ng malaking bagay sa Diyos at paniwalaan mong malalaking bagay sa buhay mo sapagkat tatanggapin mo to. Sabi nga talagang beyond all your imagination ang mararanasan mo sa Lord. Amen? Ganon ang ating Panginoon. Kaya nga many times, kapag ang iyong kausap ay ang pananampalataya ay myopic, para bang medyo may limitasyon ang pananampalataya. Parang hindi nila maiintindihan yung pinaniniwalaan mo. Pero habang nakikita niya ang buhay mo na naranasan mo, beyond their expectation ang mararanasan mo, exceedingly, abundantly, ang mararanasan ng mananampalataya, doon nila mapuprove na ang Diyos mo pala'y buhay. Amen? Kamusta na ang Diyos mo? Buhay na buhay ba sa iyo? Alam mo bang malaki ang Diyos sa buhay mo? Na ang pag-ibig niya ay tunay na napakalataas sa buhay nating lahat. John 1:16, as our theme verse for this year. From the fullness of His grace, we receive blessing after another. Sa kapuspusan ng biyaya ng Diyos, ay tayo'y tumatanggap ng pagpapala after pagpapala. Kung titignan po natin sa ibang Tagalog version, sa kapuspusan ng kanyang pag-ibig, ininterpret ang grace sa pag-ibig. We all receive one blessing after another. Kaya nga sa kanyang kapuspusan tayo, sa ibang translation ng Tagalog, I think good news yun, ay nagsitanggap tayong lahat ng biyaya sa biyaya. Na ibig sabihin, walang tapos na biyaya ang ating tinatanggap. Kaya patuloy po tayong makakaranas ng biyaya ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay nating lahat. Naniniwala ka ba na ikaw at ako'y binuhusan ng biyaya ng Diyos? Ha? Sino na dito ang binuhusan?
Kaya nga, inawit natin, uulan ng pagpapala. Sino dito ang gusto mo? Wisik ng pagpapala. Ha? Yung mga wisik lang ng pagpapala. O gusto mo ay umulan ng pagpapala? O bumagyo ng pagpapala sa buhay mo? Amen? Parang ayaw nyo ng bagyo ng pagpapala. Gusto nyo lang ulan. Napakalaga sa buhay nating lahat na tayo po ay talagang magkaroon ng pananaw na sa buhay mo at sa buhay ko, tiyak na uulan ng pagpapala. Sabihin mo ulit sa katabi mo, ang taong ito ay taon ko. Humanda tayo. Pagpapalain tayo ng Diyos. Amen? Amen. Kaya nga, from the fullness of His grace, we will receive blessing after another. Ano ang dapat nating maunawaan at maintindihan tungkol sa pagpapalang ito? Number one, na dapat makatch mo. Dapat ito ay masalumo. Dapat ito ay talagang maunawaan mo about the fresh revelation of His generosity. Number one, ang sariwang kapahayagan ng kanyang pagiging mapagbigay na Diyos. Ang sariwang kapahayagan ng pagiging mapagbigay na Diyos sa buhay nating lahat. Sapagkat pag pinag-usapan natin ang grace ng Panginoon, this is unearned, hindi karapat-dapat, unmerited, na ito ay talagang hindi ito nakukuha sa iyong kabaitan at ito ay undeserved. Hindi dapat tayo bigyan, pero binibigyan na tayo ng Lord. Undeserved, unearned, unmerited, ang grace. Yun ang ibig sabihin ng biyaya. Kaya nga, tayong lahat ay tunay na binuhusan ng biyaya ng ating Panginoon, but we need to understand the revelation of God's grace sa buhay nating lahat. Kapahiyagan ng biyaya ng Diyos sa buhay nating lahat. We started in grace and we will end in grace. Napakasarap from death, dito po makikita natin from birth to death until na tayo mag-resurrection from the dead, ay tayo po'y makakaranas ng biyaya na galing sa kalangitan. Araw-araw makakaranas tayo ng biyayang yan sapagkat this grace will be the starting point sa buhay mo na magkakaroon ng floodgate of blessings sa ating lahat. There will be floodgates of blessings for your life sapagkat ito'y bubuksan ng Diyos sa buhay nating lahat. All kinds of good things starts in grace. Lahat ng mabubuting bagay ay nagpapasimula sa biyaya. Sapagkat from generation to generation, nakita natin ang biyaya ng Panginoon. At yun ay ibig sabihin ng generosity ng God sa ating lahat. Ang Diyos ay generous God. Amen? Napakasarap ba na ang tatay mo'y hindi kuripot? Ha? Mapagbigay ba ang Diyos nating lahat? Generous God ba ang Diyos nating lahat? Napakabuti ng ating Diyos sapagkat pinatunayan niya. Ang sabi nga, while we were yet sinners, Christ died for us. And Romans 8:32, if He did not spare His own Son for us, will He not give us all things that we need? Kung hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong na anak sa ating lahat, ipagkakait niya kaya ang lahat ng ating pangangailangan. This is a powerful truth na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang Diyos ay hindi magkakait sa atin. We don't deserve to be loved by God, but He chooses to love us. Hindi tayo karapat-dapat mahalin, pero pinili ng Diyos na mahalin tayo. He never think twice. Hindi siya nagdadalawang isip para mahalin ka, sapagkat the nature of God is a loving God siya. Amen? Na hindi niya kailanman inisip, teka lang, iisipin ko kung mamahalin kita eh. Hindi kailanman nag-isip ang Diyos na ikaw ay iisipan niya kung mamahalin ka o hindi. Natural na ang Diyos natin ay mapagmahal na Diyos. Kaya nga, ito isang katotohanan sa buhay natin lahat na tayo po ay talagang minamahal ng Panginoon sa gitna ng ating mga 3 W's in your life. Sa gitna ng mga 3 W's in your life, minahal tayo ng Diyos. Your weaknesses. Sino dito ang may weakness? Sino dito ang may waywardness? Wayward ka, minsan liko ang buhay mo. Ha? At sino dito ang merong wickedness? Kasamaan talaga. Degree yan eh. Kahinaan, kalikuan, at kasamaan. Sino po dito may 3 W's? Para naman kayo nahihiya. Di ba? Lahat ba tayo ay
bahagi ng 3 Ws na yan. Yes. Kaya nga kahit na minsan ay talagang nagkakaroon na tayo ng sobrang disobedience sa God, yung waywardness nating lahat. Pero still, pinipili ng Diyos mahalin tayo. We were so privileged being loved by a loving God. Na tayo binigyan ng pribilehiyo na talagang mahalin ng isang mapagmahal ng Diyos. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1 po, ang sabi diyan sa Ephesians chapter 1, verses 7 to 9. Babasahin po natin Ephesians chapter 1, 7 to 9. Ang sabi po diyan, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Hanggang dyan muna tayo. Sa Kanya, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan through His blood, sa Kanyang dugo. At tayo po'y pinatawad ng ating Panginoon ayon sa yaman ng Kanyang biyaya. Mayaman ng Diyos sa biyaya sa buhay nating lahat. Napakasarap na alalahanin mapagbiyaya ang Diyos sa ating lahat. He lavished on us, verse 8, with all wisdom and understanding, and He made known to us the mystery of His will. Ipinahayag sa atin ang mystery of His will according to His good pleasure, which He purposed in Christ. The mystery of His will is the gospel itself. Yun ang tinatawag na mystery of His will. Ang mabuting balita na itinanggap nating lahat mula sa ating Diyos. Kaya nga, we need to understand the riches of this glorious inheritance na naranasan na natin mula sa ating Panginoon. We cannot be ready to receive the bountiful blessings, the bountiful bonuses, the bountiful benefits, the bountiful breakthroughs if we cannot grasp how wide, how long, how high, how deep is the love of God. Amen? Kaya nga, kapag hindi natin nauunawaan gaano kalawak, gaano kataas, gaano kalalim, ang sabi nga ganon, ang immeasurable ang pag-ibig ng Diyos, hindi natin mararanasan na magkaroon ng overwhelming o bountiful blessing sapagkat nalilimitahan ang Diyos sa buhay nating lahat. God can only be limited kapag ang tingin mo sa Diyos ay limitado. Kaya nga, kung titignan mo ang Diyos na napakalaking Diyos, ganon kalaki ang pananampalataya mo sa Kanya at mararamdaman mo na kahit anong dinadaanan mo, kakayanan mo, His love will see us through. Ang pag-ibig ng Diyos, it will see us through, especially in the deepest need of our need. During the deepest need of our need, doon mo makikita kung gaano katindi ang pag-ibig ng ating Diyos. Abraham, the great man of faith, the father of all faith, the man of faith, siya po mismo ay may patotoo sa atin regarding the power of God's love. Genesis 22 verse 2, Abraham. Ano ang sabi doon sa Genesis chapter? Ano po ang sabi doon sa Genesis chapter 22? May binanggit dito to test. Sabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, basahin po natin lahat ang Genesis chapter 22 verse 2. Okay. Then God said, take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Isakripisyo mo, dalin mo ang iyong kaisa-isang anak na minamahal mo at siya ay ihandog mo sa akin bilang handog na susunugin na sasabihin ko sa iyo, isa sa mga bundok ng Moriah. Kung titignan natin, ito'y hindi sinabing in the mountain of Moriah. Sa Moriah ay maraming bundok. Kaya nga dyan po natin makikita sa dami ng bundok na nasa Moriah na sinabi dito, to one of the mountains I will tell you about. Ibig sabihin, maraming bundok ng Moriah na nandoon. Dapat ay talagang huwag magkakamali si Abraham sa pagsunod sa Diyos. Sapagkat kung nasa sa maling bundok siya, wala doon ang provision. Remember, provision is in the place of obedience. Abundance is only in the place of obedience. Kaya nga po dyan natin makikita na yung provision ng Panginoon, remember this, it is always in the place of obedience. Kapag ikaw ay nagkamali
at wala kang pagsunod sa Diyos, huwag kang magtaka. Yung provision na nakalaan sa iyo ay mapoporfit dahil wala tayong pagsunod. Ito'y mahalaga. It is always assured in the place of obedience. Kaya nga, napakalaga yung pagsunod. Sapagkat the highest worship is obedience. Ang totoo at pinakamataas na pagsamba ay ang pagsunod. Na dito po ay pinakita ni Abraham kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, take your son, your only begotten son. Inulit, yung iyong kaisa-isang anak. Isa lang ba ang anak ni Abraham? May naaalala ba kayong anak ni Abraham? Sino yung isa pang anak ni Abraham? Si Ishmael. Dalawang anak niya, pero bakit sinabi ng Diyos, take your son, your only begotten son? And sino ba ang panganay? Ishmael o Isaac? Si Ismael. Di ibig sabihin, hindi nakakalimutan Diyos. Dalawang anak ni Abraham. Pero ang binanggit ng Diyos, take your only begotten, beloved son. Kaisa-isa mong anak. Bakit ganun ang tingin ng Panginoon? Tandaan natin, even though Abraham had two sons, si Isaac at si Ishmael, God only recognized Isaac. Isa lang ang nire-recognize niya na anak ni Abraham, walang iba, kundi si Isaac. Bakit? Sapagkat si Isaac, born of the Spirit. Siya ay pinanganak in the Spirit, a picture of a result by grace. Kaya nga, ito ay isang larawan ng biyaya ng Diyos, sapagkat si Sarah ay menopause na at that time. Doon sa time na yun ay hindi na siya manganganak. Kaya nga, si Isaac ay isang promised child, resulta ng biyaya. Kaya nga siya, born in the Spirit. Sa tingin ng God, sa mata ng Diyos, there's only one son ni Abraham. It is Isaac. Si Isaac lang. Sino si Ishmael? Ano ang picture ni Ishmael? Si Ishmael was born of the flesh. Ipinanganak in the flesh, a picture, a result of self-effort and disobedience. Mga kapatid, ito'y isang issue sa buhay nating lahat. Kinakailangan na walang issue ng disobedience because the child that you will born is Ishmael to you. Kaya nga, ito'y isang issue sa buhay nating lahat na tayo ay maging masunurin sa Diyos. Isaac, born of the Spirit, a promised child by grace. Dito po ay pinakita sa atin na si Abraham ay tunay na may patotoo na kung saan itong istoryang ito ay pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat, especially if you are undergoing great trials in life. Dito po, sinabi dito sa 12 to 13 and 22, do not lay a hand noong time na kukunin na niya ang buhay ng kanyang anak para i-offer sa God. Sabi nga ni Isaac, Father, there's the wood, there's the fire. Dahil iniwanan na yung slave na dalawa na kasama nila. Hindi isipin ni Isaac na siya ang i-offer kung may kasamang slave. There's the wood, there's the fire. But where's the offering? Ang sagot ni Abraham, the Lord will provide. Ang Diyos ang magkakaloob sa atin. Ang Diyos ang magkakaloob. Na dito po makikita natin, sa buhay nila bilang mag-ama, from Abraham to Isaac, pinasahan ni Abraham si Isaac ng spirit of obedience. Mga kapatid, bilang mga tatay, napakalaga. Bagamat kahit ang tatay masunurin, may anak na masuwayin. Kaya nga, napakalaga sa buhay natin ito. Ito po ay isang issue sa buhay ng bawat isa. Abraham exercised that great faith in his heart. Kaya nga, nandun ang biyaya ng Diyos. Napakahalaga sa buhay nilang mag-ama na ano ang ibig sabihin ng pananampalataya. Sabi ng God kay Abraham, do not lay your hands to your child. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. Hindi mo pinagkait sa akin ang iyong anak, ang kaisa-isa mong anak.
Alam nyo, nung panahon na naglalakad si Abraham ng 3 days and 3 nights, early in the morning after he heard the voice of God, kaagad bumangon siya, hindi niya kinonsulta kay Sarah ang gagawin niya. Sapagkat kung merong maglulupasay ang nanay. Tama ba yon? Ang mga asawa ba dito, willing ka, ibigay mo asawa mo? Nahain kaysa sa anak? Ano, kayo? Willing ba kayong ihain ang inyong asawa, hindi ang inyong anak? Bakit kayo nagingitian? Anong ibig sabihin ng ngiti nyo? Ito ba'y sinasabi? Hindi naman, konti lang. O kaya ito sinasabi, pwedeng pwede. Diba? Kaya nga dyan natin makikita, hindi sinabi ni Abraham kay Sarah sapagkat si Sarah ay sigurado baka maglupasay. Dahil hindi kakayanin ni Sarah sapagkat merong ibang pananampalataya si Abraham sa God compare kay Sarah. Si Sarah, pinatunayan niya ang weak faith niya nung time na sinulsulan niya na si Abraham, sipingan mo si Hagar sapagkat hindi na mangyayaring pangako ng Diyos sa akin. Kaya nga masunurin si Abraham. Kaya nga, Ishmael was born. And until now, Ishmael was a thorn in the flesh of Israel. Ito yung tinatawag na Saudi Arabia. Yan yon, Arab world. Kaya nga dyan natin makikita na napakalaga sa buhay ng bawat isa. Ang sabi nga, dahil hindi mo ipinagkait, now I know you fear God. You fear God. Sa pagsunod natin sa Diyos, it doesn't mean always a rose garden. Pag ikaw'y sumusunod sa Diyos, hindi ibig sabihin lahat smooth sailing, ang lahat ay maayos, wala kang dadaanan for problema. Many times sa pagsunod mo sa Diyos, dadaan ka sa maraming problema, itetest patuloy ng Diyos ang pananampalataya mo, ang pagsunod mo, pero do not forget the 3F sa buhay mo. Kapag dumadaan ka na sa sitwasyon ng testing of your faith, God will never fail you. Hindi ka bibiguin ng Diyos. God will never forsake you. And God will never forget you. Napakalaga po sa buhay nating lahat na God will never fail you, nor forsake you, nor forget you. Lagi kang naaalala ng Diyos. Kaya nga, noong time na maging si Rebecca ay walang anak, God remember Rebecca. Inalala siya ng Diyos. Na tayong lahat ay meron tayong mga panalangin sa Diyos na nais nating maranasan. But remember one day, God will remember you. Pakisabi mo ulit sa katabi mo, God will remember you. Aalalahanin ka ng Diyos. Isang araw, aalalahanin ka ng Panginoon. Kaya nga si Abraham ay punong-puno ng willingness, ng obedience, ng trust sa God, sapagkat proven na niya ang Diyos that God is a loving God. Na dito dahil he thinks big about his God, he can still trust God about big things. Yun po ang kaibahan. Kapag alam mong malaki ang Diyos, ikaw ay mananampalataya, kahit na mahirap paniniwalaan mo, kayang-kaya ng Diyos ang pangangailangan nating lahat. Kayang-kaya ba ng Diyos? Kayang-kaya. Amen? Kayang-kaya ng Panginoon sapagkat siya ang may-ari ng lahat sa buhay na ito. God can only put you in that place of obedience, of abundance if you are obedient. Tandaan natin yan. If you are willing and obedient, Isaiah 1:19, you will eat the fruit of the land. Kaya nga, anong gagawin natin sa Isaac ng buhay natin? Be willing to lay down your Isaac in the altar. Ilagay mo sa altar ng Panginoon si Isaac. And this is the greatest mystery if we will obey God. Ano ang sabing gano'n ng God kay Abraham? After Abraham obeyed God, after Abraham lay down sabi nga Isaac at the altar, at na-prove ni Abraham that God will provide sapagkat sa panahon na yun, doon sa one of the mountains, doon sa Moriah, nakita niya nung time nasasaksakin na niya si Isaac. Abraham, wag mong gawin yan. Now, I know you fear God. Doon sa idakong malapit sa kanya, nakita niya merong ram in a thicket na nasukol ang kanyang sungay at doon nakita niya ito ang kaloob na handog para sa kanyang Diyos. Mga kapatid, if you will obey God,
there will be plenty of rams around you. Amen? Sino na dito nakikita mo yung mga rams around you? Ha? Tandaan nyo, pag nagtandway ram ka, wag ka nang umasa sa ram. Ha? Kapag tayo po ay talagang merong disobedience, wag ka nang umasa na pagpapalain ka ng Diyos. Genesis 24 verse 1. Abraham was not now old and well advanced in years, and the Lord had blessed him in every way. Ang Diyos ay pinagpala siya sa lahat ng anggulo ng buhay po ni Abraham because Abraham learned to obey God. Doon sa Genesis 12, sinabi ng God sa kanya, from the land na kanyang kinalalagyan, go to the place that I will tell you. From Ur, ikaw ay umalis, and I will show you yung pagpapala na ibibigay ko sa iyo. Kaya nga doon ay talagang pinakita ng Panginoon kay Abraham kung paano siya pagpapalain, at natutunan na ni Abraham ang sumunod from that day on. The first time he heard the voice of God, natutunan na niyang sumunod sa Panginoon. Mga kapatid, kung meron po tayong gagawin sa taong ito, if we want to become blessed by God and be a blessing, the number one key is fear of the Lord, obedience, pagsunod. Kapag may pagsunod tayo, huwag ka nang magtaka, pagpapalain ka. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Abraham sa 22 verse 14, so Abraham called that place, the Lord will provide, and to this day it is said, on the mountain of the Lord it will be provided. The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time. Wow! Tinawag ng Diyos ang pangalan ni Abraham. Ang tawag kay Abraham sa Romans chapter 4, the friend of God, kaibigan ng Diyos. Wow! Masarap bang tawagin kang kaibigan ng Diyos? Kamusta na yung mga masuwayin? Ano ang tawag? Ha? Ano ang katumbalik ng kaibigan? Kaaway. Kaya nga, pakisabi mo sa katabi mo, huwag kang susuway, magiging kaaway ka ng Diyos. Kaya nga napakalaga, sabi nga, the angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself, ipinapangako ko sa sarili ko, sumpaman sa aking sarili. Ito ang pinaka-greatest na panunumpa. Eh, minsan yung iba nanunumpa, sumpaman, mamatay man yung kapitbahay ko, walang problema. Di ba? Sumpaman, mamatay man yung aso namin, walang problema. Ang sabi ng God, sumpa ko dito, I swear to myself. Ito yung ibang klase yung sumpa, ito iba yung curse sa swearing. Sumpa ko ito to myself. Eh meron pa bang titindi kung ang pinagsumpaan ng Diyos ay sarili niya? Wala na. I swear to myself, because you obeyed me, declares the Lord, you did not withhold your son, your only son, I will surely bless you. Sigurado akong pagpapalain ka and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sun on the seashore. Your descendants will take possessions of the cities of their enemies, and through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Pagpapalain kita, walang kaduda-duda, pagpapalain kita. Yun ang pangako ng Diyos after this great testing of obedience. Mga kapatid, minsan pwedeng tayo'y masanay sa pagsuway. Pero wag natin pabayaan na sanayin tayo ng mundo o turuan tayo at hubugin ni Satanas na sumuway ng sumuway sapagkat darating ang time, hindi mo na talaga mararanasan ang pagpapala ng Diyos. You know what? Even though na many times we are disobedient to God, we are wayward, we have that weaknesses, we are wicked, but God is a merciful God, a gracious God. Patuloy tayong binibigyan at binibiyayaan ng pag-ibig ng Panginoon. Maraming paraan ng Diyos ipahayag to sa atin, pero wag tayong masasanay na ganun. Kasi makikita mo isang araw, everything will end. Everything. Ako bilang pastor, nakita ko na sa maraming buhay ng tao yan. Na minsan, the abuse and misuse of grace and God's love ay nagaganap sa maraming tao. Pero, many times, too late the hero. Bakit? Hindi na nakita ang talagang kabutihan ng Diyos sapagkat doon sa 6, sabi nga, feet below the ground.
Ang sabi ng Psalm 27, the second verse, the second last verse, I think, or the last verse, I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Makikita ko ang kabutihan ng Diyos sa lupain ng mga buhay. Meron pag namatay ka na ba, makikita mo pa ba ang kabutihan ng Diyos? Hindi na. Sino dito ang gusto mo habang buhay ka, nakikita mo kabutihan ng Diyos? This was David's declaration. I am still confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Praise God. Pakisabi mo sa iyong katabi, buhay pa lang tayo. Makikita na natin ang kabutihan ng Diyos. Alam po ba niyo na napakasarap na buhay pa lang tayo, nakikita na natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Kaya nga, habang tayo buhay pa, lay down your Isaac at the altar of God. Ilagay mo si Isaac sa altar ng Diyos, sapagkat you cannot worship God and at the same time, may something na umaagaw na sa pag-ibig mo sa Diyos. When Abraham heard the voice of God, doon sa Genesis 15, you will be the father of many nations. Look at the stars, Abraham. Dinala siya ng anghel, look at the stars, Abraham. That would be your descendants. Nung si Sarah ay nandun, paano mangyayari yung baog na ako? Menopause na ako, hindi na ako magkakaanak. Nagtatawa ang asawa mo, ako? Ang sabi ni Sarah, hindi. Nagsinungaling pa. Pero pinagtawanan niya ang sinasabing pangako ng Diyos. Mga kapatid, sabihin man ng buong mundo ang pinaniniwalaan mo, tumayo kang matatag sa pananampalataya mo at paniwalaan mo, our God is bigger, greater, mightier than any need in this world. Amen? Amen. Amen. Ganon ang Diyos nating lahat. Ganon ang Diyos nating lahat. Kaya nga nung time na ito, makikita natin sa buhay ni Abraham, pinaniwalaan niyang kapangyarihan ng kanyang Diyos sa buhay niya, na kahit imposible, pinaniniwalaan niya. Kaya nga, it was considered to him, Romans 4:18, as righteousness. Kaya nga, sabi nga, against all hope, Abraham believed, the things that do not exist, it will exist, because God is the God who is mightier than any needs in this world. Kaya nga dyan natin makikita, sabi nga, pag-asa laban sa pag-asa. Ito mabigat against all hope. Pag nawala na ng pag-asa ang tao, mawawala na rin ng paniniwala ang tao sa pwedeng gawin ng Diyos. But Abraham, against all hope, sa mga susunod na verses, 19, kaya nga ang sabi ng Diyos, it was counted on him as righteousness. Sa tingin ng Diyos, righteous ka kapag ikaw'y nananampalataya. This is the glorious mystery of God's revelation sa buhay mo. Your peace, generosity sa buhay nating lahat. How blessed was Abraham. Siya ay pinagpala ng sangkatutak. God will never think twice if He will bless you or not. Nakadestin tayo to be blessed by God. Amen? Napakasarap tayo ay nakadestin to be blessed by God if He can only see obedience and faith sa ating lahat. Once you understand that you are God's beloved, you will truly understand ang ibig sabihin ng totoong pagpapala ng Diyos. And this kind of heart is very rare, especially nowadays. Very rare ang mga ganitong puso because the number one attack of the enemy sa panahon natin lahat ay yun talagang pagtitiwala sa Diyos. Marami mga tao ay hindi nila maintindihan na ang pananampalataya nila ay talagang kulang. Salamat dun sa isang ama, dun sa Mark 9. Lord, help me. My son is possessed by the evil spirit, but your disciples cannot deliver him. Do you believe? Ang sabi ng Panginoon, yes, I believe, but help my unbelief. Tulungan mo ko sa aking kakulangan ng pananampalataya. Hindi masamang aminin natin sa Diyos na tayo kinakapos ng pananampalataya. Kailangan natin na tayo'y pagtibayin ng Diyos sa ating pananampalataya. Ang Diyos ay napakabuting Diyos. Napakabuting Diyos siya. It's not being involved in the ministry that faith will be established or being inspired na tayo po ay talagang gawin natin ang gusto natin para sa gawain ng Diyos. But every time na tayo po ay nasa presensya ng Diyos, isa lang ang gusto ng Diyos marinig sa atin, Lord, I believe in you.
Pwede kayang marinig ng langit ngayon, ang sasabihin natin sa Panginoon, Lord, I believe in you. Lord, I believe in you. You are greater. You are mightier. You are bigger than any need that I have. I am blessed and destined to bless others. In Jesus' name, amen. 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 It's not the glamour ng ministry that will bless us, but the glorious mystery of the cross. Hindi dahil tayo naglilingkod sa Diyos, pagpapalain ka na ng Diyos. Kundi the mystery of the cross. Kung paano mo pinaniniwalaan ang pag-ibig ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga tayo pong lahat ay tinuturoan ng Diyos na mahalin siya ng gusto. He is the only audience that we want to please and glorify. And the love of God is more than enough to satisfy our longings, our heart's desire. Kaya nga kung tayo nauunawaan na natin ang pag-ibig ng Diyos, great grace will come forth sa buhay nating lahat. Mararamdaman mo, may ibang klaseng biyaya ang Diyos sa ating lahat. John chapter 1:16, from the fullness of His grace, we receive blessing after another. We must have, number 2, a fresh revelation of His greatness. Magkaroon tayo ng isang sariwa o isang magandang, sabi nga, pananaw o alalahanin sa kadakilaan ng ating Diyos. Great is our God. Psalm 145 verses 3 to 7. Psalm 145 verses 3 to 7. Psalm 145 verses 3 to 7. Ang sabi po dito, great, okay, great, tayo po lahat babasa. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation will commend your works to another. They will tell of your mighty acts. They will speak of the glorious splendor of your majesty, and I will meditate on your wonderful works. They will tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your great deeds. And, sabi sa verse 7, they will celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness. Praise God. Kaya nga po dito po, pag naunawaan natin ang kadakilaan ng Diyos, we can joyfully sing praises unto God. Na automatic yun, talagang aawit ka ng papuri sa ating Panginoon. Every day we need to have a fresh revelation of God's greatness sa buhay nating lahat. God is so great. Kaya nga may awit tayo, the old favorite songs of many until the generation of today. Ano yung awit na yun? Great is thy faithfulness. Di ba? Tsaka yung how great thou art. Na tunay na dakila ang katapatan ng Diyos, tunay na dakila ang ating Panginoon. From the fullness of His grace, His greatness will be revealed to all of us. He is our El Shaddai. Yung inawit natin, alam niyo ang ibig sabihin ng El Shaddai? Our all-sufficient God. Yun ang ibig sabihin ng El Shaddai, our all-sufficient God. He is all-sufficient for all of us. The Lord will provide. Siya yung ating Jehovah Jireh nating lahat. The uncertainties in this world will give us, sabi nga, more faith and sabi nga, trust sa God. Nothing is impossible with God. Kahit na minsan mahirap mong unawain, naniniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hindi ko malilimutan sa isang book na nabasa ko. This was documentary book. Na kung saan, nung panahon ng Great Depression noong 1930s, ito ay isang karanasan sa panahon na yun, sa bandang, I think sa bandang Europe nangyari yun. And then, nung time na talagang Great Depression, wala na talagang makakain ng tao, sobrang taghirap, sobrang talagang wala na talaga silang resources at that time. The Great Depression, yung tinatawag na global crisis. Merong isang mananampalataya at naniniwala how God is so big and great sa buhay niya. Nang time na yun, siya ay naniwala, sabi niya sa Panginoon, Lord, kailangan ko ang gatas para sa anak ko, pero ang cupboards namin ay wala ng laman na kahit anong pagkain, lahat ay naubos na namin. Dahil Great Depression, noong 1930s. Ang prayer niya, naglehan siya doon sa cupboards na yun, Lord, I believe in miracle, Lord. Let these cupboards be filled with the good things from heaven. And you know what? After prayer,
To her amazement, napuno ang cupboards ng iba't ibang pangangailangan. Is God amazing? Hindi naman sa'yo yun. Panahon ng depression yun. Pero nangyari sa kanila. Kaya nga dyan natin makikita na napakagaling ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Ang Diyos ay napakabuting Diyos. Siya ay kumakatagpo sa mga pangangailangan ng tao. We must have that fresh revelation of His greatness sa buhay nating lahat. God is a loving God. Na kahit uncertain ang mundo ito, may paraan ng Panginoon to bless you. That grace that we receive from God is the greatest assurance that He will help us. Tutulungan tayo ng Panginoon. All God's blessings and miracle working power ay nakaset na ito para ito ay maranasan ng bawat isa sa atin. Amen? Nakaset na ito para maranasan nating lahat kung paano kikilos ang Panginoon. I remember, meron ako nabasa isang magazine. Merong mga mananampalataya, meron silang pinuntahan, gusto nilang mag-minister sa isang babaeng may sakit. Talagang sobrang sakit, may sakit ng babae ito, nandun siya sa isang area na talagang mahirap na mahirap. Ang ginawa ng mga young people na Christian, pumunta sa bahay na yon at ang sabi nila doon sa matandang babae, we will pray for your salvation at your healing. And you know what? Yung babaeng yung tumanggap sa Lord at siya'y pinagaling ng Diyos. At to show the love of God for this woman na dating nakaratay sa karamdaman, sila pong mga young people ay naniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Ang sabing ganon, tutulungan namin ang dami niyo na pong labada. Tutulungan namin kayo, lalabanan namin lahat ng inyong gamit. Merong lumang washing machine, hindi umaandar. Sinubukan nila, nilagyan ng tubig, hindi umaandar. Ginano na naman, hindi umaandar. Talagang busted na yung washing machine na yun. Wala na, hindi na umaandar. Pinaniwalaan ng mga youth na ito, Lord, kung yung katawan nasira, pinagaling mo, kaya mong pagalingin ang washing machine na ito. They lay hands sa washing machine, Lord, in Jesus' name, let this washing machine work. After they prayed, binuksan nila, tumakbo ang washing machine. Amen? Is God the God of wonders and miracles? Amen. Amen. I remember nung nasa Maragondon, Cavite kami, nung nadestino ako doon, unang nagpapastor doon, meron si Ate Auring, naglalabas siya, nagdadalaw kami noon, umiikot-ikot kami sa Maragondon, Cavite. Si Ate Auring malapit sa church, ang bahay niya, at yung anak niya ay madalas sa church. Parang tawag nga namin doon, binata na to, baka may asawa na itong batang to ngayon eh. Ang tawag namin sa Krista namin. Kasi lagi nandun sa church, lagi pupunta. Tapos isang anak niya, lagi din sa church, laging kasama namin. Sabi ko, Ate Auring, ba't ka naglalaba? Nagbe-visitation kami. Sabi niyo gano'n, Pastora, yung mga anak ko naman, binigay ko na yan sa Lord eh. Bahala na sila maglingkod sa Panginoon. Okay lang sa akin maglaba na maglaba. Eto na, sabi ko, Ate Auring, wala ka bang washing machine? Wala pa, Pastore. Kasi medyo mahirap sila. Ate Auring, naniniwala ka ba, bibigyan ka ni Lord ng washing machine? Oo naman, Pastora. I just declare, magkakaroon ka ng washing machine. Tapos umalis na kami doon. Kinabukasan ng Lunes, eto na si Ate Auring. Pastora, po, pwede bang mahiram yung L300? L300 pa ang dala namin noon. Bakit po? Pastora, yung sinabi mo sa akin magkaka-washing machine ako, nagkatotoo? Ano po ang nangyari? Yung kaibigan kong nurse sa clinic dito, sa Maragondon, pumunta sa akin itong umaga at sabi niya, Ate Auring, nanalo ako sa raffle ng bagong washing machine, kabibili ko lang ng washing machine, iyon na itong dati kong washing machine, hindi ko na siya kailangan. Is God so good? God is so good. Kaya nga dyan natin makikita ang Diyos ay kumakatagpo sa iba't ibang paraan sa buhay nating lahat. That fresh revelation of God's greatness must be grasped by each and every one of us. Na maunawaan natin sapagkat faith will be the beginning of our breakthroughs of miracle that will spring forth when the power of God will be released sa buhay nating lahat. It will be released that Jesus whom we serve is a miracle-working God. He is the miracle-working God. See Jesus at the cross for you and me. Tingnan natin ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. It is the demonstration of His grace for all of us. When we see the grace of God, our faith
becomes unconscious. Kapag nakita na natin ang biyaya ng Diyos, hindi na tayo, sabi nga, concerned pa sa faith, automatic na ito at paniniwalaan na natin sapagkat when we believe in the grace of God, our faith will become unconscious. Remember that woman na siya ay for 12 years na inaagasan. For 12 years, she tried all the doctors, naubos ang kanyang pera sa verse 25 ng Mark chapter 5, na kung saan dyan natin makikita yung babaeng ito. Nang pumunta siya, lumapit sa Panginoong Yesus. That was the time, bankrupt na siya. Nasubukan na niya ang lahat ng paraan para siya'y gumaling. Pero ang sabi nga dito, she still, sabi nga, suffered from bleeding. Siguro cancer ito sa matris. For 12 years na siya ay nagsasuffer for this bleeding. Not getting better, but getting worse sa kanyang katatayuan. But, ang sabi dito sa verse 27, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Kapag hinipo ko ang kanyang laylayan ng kanyang damit, ako ay gagaling. Na dito po makikita natin when we see His grace, faith will arise. Kapag nakita natin ang biyaya ng Diyos, automatic ang pananampalataya ay mag-activate sa buhay nating lahat. This woman was so conscious about the love and the grace of God. Kaya yung faith niya, unconscious na siya. Sapagkat the first thing na kanyang inactivate sa buhay niya, alam niyang mahal siya ng Diyos. Alam niyang mapagbiyaya ang Diyos. Kaya nga automatic ang pananampalataya ay dumaloy sa buhay niya. Kaya nga faith will become unconscious if we know that our God is a loving God, a gracious God sa buhay nating lahat. Na kung saan mag-activate ang pananampalataya natin kapag naunawaan natin kung gaano mapagmahal at mapagbiyaya ang ating Panginoon. That's the time na makikita natin, nung time na ang babaeng ito ay tunay na sabi, if I will just touch the cloak of his garment, I will be healed. I will be healed. Dito po ang pananampalataya niya ay nag-activate because of the grace of God sa buhay niya. When this woman saw the grace of God, she was healed. Now, sa mga pangangailangan mo, can you see the grace of God? Nakikita mo ba ang biyaya ng Diyos sa buhay natin lahat? Sino dito may pangangailangan? Nakikita mo ba na umaapaw tayo sa biyaya ng Diyos? Kaya nga from grace, from the fullness of His grace, we receive blessing after another. Kaya nga, hindi ako magugulat kung sino man ang may problema dito, tapos na ang problema mo, meron ng sagot ang Diyos para sa iyo. Amen? Kaya nga from the fullness of His grace, this woman saw the love and the grace of God. And she was so unconscious of the faith when she told to herself, talking to herself, if I will only touch the hem of His garment, I will be healed. She was overwhelmed with grace and God's love. And her faith was so unconscious at that time because faith and love arises in her spirit. But Jesus saw her faith. The woman saw the grace, and Jesus saw the faith. 34, woman, you are healed because of your faith. Go in peace from your suffering. Kaya nga dyan natin makikita, napaka-powerful po ang grace ng God sa buhay nating lahat. This woman was overwhelmed and saturated by the grace and the love of God. And Jesus saw her faith. Mahalaga po ang biyaya ng Diyos if you want to have faith in God. Amen? Napakahalaga po sa buhay ng babaeng ito. Jesus gave His all for us. This is the demonstration of great grace for us. For by faith, you have been saved. It is not your own doing. It is the gift of God, lest any man should boast. For by grace, you have been saved through faith. Hindi, for by faith, you have been saved. For by grace, you have been saved through faith. Ano ang una? Grace or faith? Grace. Kaya nga, araw-araw po, ay talagang sabihin natin, every time we feel so weak, we feel so down, we feel so discouraged, remember, God will never fail you, nor forsake you, nor forget you. Shout grace. Sino po dito, you need grace right now?
Can you shout grace to God? Grace, Lord. Grace, Lord. Grace, Lord. Grace to everyone, Lord. We need grace, Lord Jesus. Kinakailangan natin ang pananampalataya mula sa ating Panginoon. Sapagkat alam natin, this woman activated the grace and the love of God. But Jesus saw her faith. Kaya nga you were healed because of your faith. Grace is the revelation of God's greatness sa buhay nating lahat. His unlimited grace will be poured out sa buhay ng bawat isa sa atin. This is the greatest beginning of your encounter with God. Nag-umpisa ang enkwentro natin sa Diyos dahilan sa biyaya na ibinigay ng ating Panginoon sa buhay nating lahat. And this sufficient grace is available for all of us. Sufficient ang grace ng God sa ating lahat. Every day we need God's grace. Ito po ay kailangan nating lahat as we come under grace and are delivered from all the traditions, superstitious, belief, and religiosity, law of good works. Makikita natin ang pananampalataya mo kapag ikay nakalaya na sa mga tradition, religiosity, good works, ang grace of God will abound in your life. Mag-a-abound ito sa buhay nating lahat. At mapapansin mo, yung faith mo will no longer struggle. Hindi na mag-struggle ang faith mo kapag pinuno mo na ang sarili mo ng grace ng God. Kaya nga sometimes Christians, they have unbelief and doubt because hindi nila mauntindihan ang grace at pag-ibig ng Diyos. If we fully understand the love and the grace of God, faith will become natural to all of us. Amen? Kaya nga unawain natin ang tunay na ibig sabihin ng biyayang ito. Faith will no longer be a struggle or barrier because we will walk with unconscious faith because grace is abounding in your life. Amen? Kaya nga meron dalawang Kristiyano. Yung isa ay madaling naniniwala, yung isa ay hindi maniwala. Bakit? May problema sa biyaya. Hindi niya maintindihan ng gusto ang biyaya ng Diyos. Kaya nga ngayon pa lamang ay isaturate na natin ang sarili natin. It's all by the grace of God. Biyaya ng Diyos. Kaya tayong lahat ay tunay na makakatawid sa buhay nating lahat. Faith, remember, is grace. Faith is grace. Ang pananampalataya ay biyaya na galing sa Diyos. Kaya tayo may pananampalataya dahil tayo ay binuhusan ng biyaya ng Diyos. Faith is just the outflow ng overflowing grace ng God sa buhay nating lahat. Kaya nga, we started in grace and we will end in grace. From birth to death until resurrection, grace will abound. Amen? Ang biyaya ng Diyos ay mag-a-abound sa buhay nating lahat. At itong biyayang ito, itatawid tayo sa dami ng ating mga pagsubok na dadaanan. We will naturally believe because grace is moving behind the scene. Mapapansin mo, behind the scene, you will naturally believe. You will naturally believe. Naalala ko nung inuumpisahang gawin ito, sabi sa akin ni Ate Presi, asawa ni Kuya Bisol, taasan ng bakal, taasan ng simento, talagang taasan lahat. Ang sabi niya, Sol, hindi ka natatakot doon sa pag-start ng Faith Tower? Hindi. Bakit? Sapat ang biyaya ng Diyos. Sapat ang biyaya ng Diyos. Sabi nga, if God's work done in God's way, it will never lack God's supply. Amen? Behind all the things sa buhay mo, faith is moving. Is faith moving sa buhay mo? Napapansin mo ba, gumagalaw ng todo ang biyaya sa buhay nating lahat? It's all by the grace of God. Grace is God's supernatural touch sa buhay mo at sa buhay ko. Grace is the real evidence of God's greatness sa ating lahat. It is the power behind the healing. It is the power behind redemption. It is the power behind deliverance. It is the power behind transformation. Sapagkat ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 5. Ephesians chapter 2 verse 4. Ephesians chapter 2 verse 4. Ito po ang sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 4 to 5. But because of His great love for us, God who is rich in mercy made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Wow!
ang laking bagay po na naiintindihan natin, but because of His great love for us, God who is rich in mercy, sobrang mayaman ng Diyos sa kahabagan sa ating lahat, kaya nga po tayo po'y naligtas dahil sa biyaya. And then sa 6 to 7, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realm in Christ Jesus. Tayo po ngayon, nandito pa lang sa lupa, nakaupo ng kasama si Kristo, na tayo po'y kasama na ng Panginoon in the heavenly realms in Christ Jesus. Nandiyan na tayo, nandun na ang ating, sabi nga, ang ating kasiguruhan sa ating Panginoon. Even yung own people ng God, walang iba kundi Israel, they will experience great grace from God. Romans chapter 11 na ngayon ay nakikita natin until now ang Israel ay talagang nagmamatigas sa Diyos. Pero you know what? Kahit gaano katigas ang puso nila sa Panginoon, may binanggit ang Romans chapter 11 verses 5 to 6. Ang sabi po dito, so too, at the present time, there is a remnant chosen by grace. Meron daw natitirang mga, sabi nga, remnant na pinili sa biyaya. And it is by grace, it is no longer by works. If it were where grace would no longer be grace. Kung hindi sa biyaya, talagang ibig sabihin talagang malabo eh. Pero ang bansang Israel, sa kahuli-hulihan, at the present time, there is a remnant chosen by grace. Meron pa rin mga natitira dyan na pinili ng Diyos na tunay nakikilala sa Kanya in this end time. Kaya yung sa Revelation 144,000, sa bawat tribo, ililigtas ng Panginoon. The remnants ay maliligtas pa rin sila. It is the grace of God. What a great picture of God's unfailing love for Israel. And what a great picture of God's unfailing love for the world. God is giving men chance after chance to return to Him. Alam po ba nyo, tsansa after tsansa, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ng tao bumalik sa Diyos. Alam po ba nyo, kung merong kang gagawin at akong gagawin sa bawat araw ng buhay, balikan mo ang Diyos. Lagi mong babalikan ng Diyos. Sapagkat everyday, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang tao sa mundong ito para balikan ang Diyos. Sapagkat ito ay nangangahulugan na ang biyaya ng Diyos ay patuloy niyang binubuo sapagkat God doesn't want anyone to perish. 2 Peter 3:9. God doesn't want anyone to perish. Ayaw ng Diyos na ang sino man ay mapahamak. Pero ang sabi nga, kung ang tao pipiliin ang kapahamakan kahit gusto ng Diyos na siya iligtas, kapahamakan pa rin ang aabutin niya sapagkat ayaw sana ng Diyos na mapahamak ang tao sapagkat God is slow to anger but abounding in love and He wants everyone to come to repentance na hindi kailanman na ang Diyos ay bumali sa pangako niya. Kahit minsan ang tigas ng ulo ng tao, chance after chance, ibinibigay ng Panginoon para siya ay kumilala sa Panginoon. But you know what? Ang pinakamasarap, habang malakas ka pa, habang kaya mo pa, ngayon na ang panahon na ibigay mo ang buhay mo sa Diyos, ang pinakamahirap pag nasa deathbed ka, tsaka ka ma-challenge sapagkat yun na ang tapos. Hindi mo na mapapaglingkuran ng Diyos. Pero ang pinakamasarap, ngayon pa lamang habang malakas tayo, ibigay mo na ang buhay mo sa Diyos. Amen? Sino dito, kaya mong ibigay na ang buhay mo sa Diyos? Yung po ang pinakamahalaga na gawin nating lahat, ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon sapagkat gusto ng Diyos maglingkod tayo sa Kanya. We should not abuse or misuse the grace of God sa buhay natin. He paid all the penalty for our sins. Binayaran na ng Diyos ang lahat ng dapat nating bayaran sa ating kasalanan sapagkat God wants you to live a blessed life. Amen? In the grave, hindi mo na papapaglingkuran ng Diyos. Pero, gusto ng Diyos, habang buhay ka, ibuhay mo ang pinagpalang buhay. Amen? Sino dito ang gusto mo na habang buhay ka, ibuhay mo ang pinagpalang buhay? Lahat siguro tayo, gusto natin ibuhay ang pinagpalang buhay na tayo makapaglingkod sa Panginoon sapagkat a life full of grace is a life full of power, strength, wisdom,
you will become extraordinary though you are ordinary. Kaya nga, yun po ang blessing ng God sa ating lahat. Napakasarap, lalo na sa mga kabataan ngayon. Sabi nga, the glory of the young people are their strength. Yung lakas na meron ka, gamitin mo. And the glory of the old people like us are gray hairs. Mga puting buhok namin. Hindi ibig sabihin literally, ay, may puting buhok ka, glory mo yan. Hindi, marami may puting buhok, walang glory, sorry lang eh. Di ba? Na ano ibig sabihin dyan? The glory of the young people is your strength, and the glory of the old people are their gray hair. Habang ikaw umiidad, the Lord is adding wisdom sa iyo, understanding about life, na kung saan habang umiidad ka, yung mga hindi mo nauunawaan nung bata ka, habang umiidad ka, nauunawaan mo. Pero wag naman mangyari, may umiidad, ay hindi nakakaunawa. Habang tayo'y bata pa, gamitin mo ang lakas mo sa Diyos. Amen? Gamitin mo ang lakas mo sa Panginoon. Sapagkat kaming mga may edad, ang aming mga karanasan sa mundong ito, karanasan sa pakipagsalumuha sa mundong ito, engkwentro namin sa iba't ibang testing of life, nagbibigay ng tibay at katatagan ito. At yun ay nag-a-add ng wisdom sa amin how to face the challenges and life in this world. But you know what? Ang pinakamahalaga, walang masayang na panahon at araw sa buhay nating lahat. Grab every opportunity because the days are so evil. Kaya nga, let us have a revelation of the greatness of our God. Our God is so great. Kinakailangan makita natin ang kanyang kapangyarihan sa buhay nating lahat upang tayo ay tunay na maging isang buhay na tunay na makatuturan at kagagamit-gamit sa mundong ito. And lastly, from the fullness of His grace, we receive blessing after another. We must have a revelation of His glory. Kinakailangan magkaroon tayo ng talagang kapahayagan ng kaluwalhatian ng ating Diyos. Our God is a glorious God. Not siya ay isang maluwalhating Diyos. We were so blessed. God is revealing Himself to us. We are finite, we are human, we are limited, but God is revealing Himself to us. Grace is the revelation of God's glory in your life. Na kaya nga dyan natin makikita, biyaya lang ng Diyos na nauunawaan mo ang Diyos. Nauunawaan mo kung sino ang Diyos sa buhay nating lahat. Kaya nga, it's the grace of God. Na ibig sabihin, grace is the revelation of His glory to all of us. The revelation of His power. The revelation of His wisdom, strength, guidance, and blessing for the church. Paul revealed to the church the riches of this mystery. Nireveal ito ni Paul. Ang yaman ng mystery na ito, Colossians 1:17. Ang sabi po dito sa Colossians 1:17, ayon sa sinulat ni Apostol Pablo, Colossians 1:17. Okay? Ano po ang sabi dyan? He is before all things, and in Him all things hold together. Sabi nga, Sabi nga, He is before all things. Bago pa man ang lahat-lahat sa mundo ito, siya ay naroroon na. In the beginning was God. And in Him, all things hold together. Kaya hindi nagdidismantle ang mundo. Talaga naman dahil He holds everything together in His hand. Siya ang may hawak. Sabi nga, He measures the waters of the earth in His hand. He weighs. Sabi nga, He weighs the mountains on His hands. Tinitimbang niya ang bundok sa kanyang kamay, sinusukat niya ang tubig sa kanyang kamay, at hawak niya ang lahat ng tubig sa mundong ito sa kanyang kamay. Ngayon, gaano kalaki ang Diyos? Gaano kalaki ang kamay ng Diyos? Ha? Isaiah 40, He measures, sabi nga, He puts the waters of the world in His hands, and sabi nga, yung mga bundok ay nasa kamay niya rin. Gano'ng kalaki ang kamay ng Diyos? Napakalaki, di ba? And the eyes of the Lord is looking to and fro, 1 Chronicles 16:9, looking for someone his heart is totally devoted to Him. Gano'ng kalaki ang mata ng Diyos? Mga kapatid, gano'ng kalaki ang mata ng Diyos? Ha? Natitingnan niya ang buong mundo. The seven
billion plus tao. Alam niya, ang bawat isa, kilala niya, even the hairs of your head are all numbered. Ang pinakamahirap bilangin ng buhok ay mga Aprikano. Dikit-dikit yan. Di ba? Dikit-dikit yan. Sabi ko nga sa mga nanay, sige, mahal na mahal yung anak nyo. Sige nga, kung kano nyo kamahal, sabihin nyo nga sa akin kung ilan ang left eyebrow niyan. Wala po akong tinanong na kahit isa nakapagsabi, ilan ang kilay ng anak nila. Kahit yung baby dito, si Adeng, tanungin ko kaya si Ate Adeng, ilan ang hibla ng kilay ni Juliana? Hindi niya kayang bilangin. Manipis pa yun, ha? Kaya nga dyan natin makikita, hindi natin kaya. Pero sabi ng Bible, He knows the number of your hair on your head. Alam ng Diyos. Walang natatago sa Diyos. Kaya nga, kung meron tayong mga alalahanin sa mundong ito, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6:25, do not worry about anything. Huwag kang mag-alala. Look at the birds of the, sabi nga, of the air and the lilies of the field. Hindi sila pinabayaan ng Diyos nating Ama. Kaya nga, the glory of God is sufficient for us to know na talagang merong Diyos tayong pwedeng pagtiwalaan ng lahat ng ating pangangailangan. Amen? Kaya nga dyan, sabi nga dyan sa verse 18, and He is the head of the body, the church. Who is our head? Christ. He is the beginning and the firstborn among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Kaya nga, where can we put Jesus Christ, knowing He is the head? Siya ang pinuno nating lahat, siya ang pinakaulo ng iglesia. Saan dapat lumagay ang Lord? He must always be in the center. Sa sentro lagi ang Panginoon, sa lahat, sa buhay nating lahat. God is not only the creator of the world, but He is also the sustainer of the world. Kayang-kaya ng Diyos ang pangangailangan mo, gaano man kalaki ito. Amen? Sino na dito ang naranasan mong ginulat ka ng kapangyarihan ng Diyos? Yung ginulat ka, na-amaze ka, namangha ka sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Kamangha-mangha ba ang Diyos nating lahat? Kayang-kaya ba ng Panginoon solusyonan ang bawat pangangailangan nating lahat? Hindi pa man nangyayari ang mga problema natin sa taong ito, may sagot na ang Diyos para sa iyo. At nag-advance na ang Diyos sa lahat ng ito. Alam ng Diyos at walang naitatago. Kaya ngayon pa lamang sabihin mo, Lord, salamat sa biyaya sapagkat I know faith will become unconscious because I am saturated and embraced and enveloped by your grace. Amen? Sapat ang biyaya ng Diyos sa ating lahat. Kung wala ang Diyos, everything in this world will be in chaos. Because Christ Jesus is the sustainer of everything. None should not be independent from Him. Kailangan, none of us is independent of God. Kasi minsan, I'll do it my way. Diskarte ko to. Ano ko to? Ako ito. Bakit? Mayabang ang tao. Di ba? Mayabang tayo. Many times, we are boastful before our God. Mayabang tayo. Naakala natin tayo ang gagawa. Remember, Ishmael was the result of selfish fruit ni Abraham. But we need Isaac sa buhay natin, born in the Spirit. I just pray every blessing is born in the Spirit. Amen? Na dapat in the Spirit natin ito, na pinagbuntis sa buhay nating lahat. We must be a true servant of God every day, trusting God in every way, sapagkat God will protect and care for us. He will sustain us. I remember, nung panahon ni Pastor Rusty Yanga na meron kaming, siya yung preacher noon, hindi ko malilimutan yung kanyang isinare sa aming lahat. Unforgettable sa akin, yung isinare niyang ito. Nung panahon na nag-aaral sila sa PUP, sa Santa Mesa, na kung saan ang kinukuha nilang mga estudyante ay puro accountancy students sila. And then, nung time na sila ay magbo-board exam na, silang grupo ng mga mananampalataya nagba-Bible study, ay talagang bago sila mag-review, nagba-Bible study, nagpe-pray sila together. And then yung pinaka-valedictorian nila,
ay niyayaya nila. Join ka sa amin. Join ka sa amin. Mag-Bible study muna tayo. Ang sabi nitong valedictorian nila, naku, pasensya na, hindi ako makakasama sa inyo. Bawat panahon ay kailangan i-grab ko dahil malaking inaasahan ng mga magulang ko, isa ako sa top notcher. Sila naman, di na nila pinilit dahil ayaw talaga, nagpatuloy sila sa Bible study and prayer as a group. Noong time na bago sila ay kumuha ng exam, personal experiences nitong mga grupong ito, sila po ay nanaginip ng formula sa accounting. Nanaginip sila. And you know what? Lahat ng grupong ito na nagba-Bible study at nagpe-pray, sila ay pumasa with flying colors. Pero karamihan doon nagpastor eh. Sabi ni Pastor Resty Yanga, ng GIA. And you know what? Itong valedictorian, nung tinignan niya ang kanyang pangalan sa top notcher, wala. Nung tinignan niya ang pangalan niya sa passing student, wala. Tinignan niya ang sarili niya, he was a failure. Pumunta sa 4th floor ng PUP Santa Mesa at siya'y tumalon. Nawala ng saysay ang buhay niya. Siguro, alam nila rin, yung merong istorya niyan, dyan sa PUP. Kaya nga dyan natin makikita mga kapatid, recently lang, merong batang tumalon dyan sa Lasal. Kasi, maraming mga tao ngayon, they thought it was their strength, their might. Not by might, nor by power, but by the Spirit of the living God. And I pray, bawat isa sa atin, we will birth out into our spirit, Isaac in our spirit. Na kung saan dito po makikita natin, kinakailangan natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Because our God is a protector, provider ng buhay nating lahat. Everything that we have comes from God. John chapter 3 verse 37. John chapter 3 verse 37, ang sabi dyan sa John chapter 3 verse 37. John chapter 3 verse 37. Okay? Nandyan na po tayo. John chapter 3. Verse 27, 27. Andyan na tayo? Sige pa, basahin natin sa lahat. To this, John replied, a man can receive only what is given him from heaven. Malinaw po ba sa atin? Lahat ng tinatanggap mo, galing sa langit. Amen? Kaya ka magaling, galing sa langit yan. Kaya ka nakapaghahanap buhay, galing sa langit yan. Kaya ka malakas, galing sa langit yan. Kaya ka kumakain, galing sa langit yan. Kaya ka nakapagdamit, galing sa langit yan. Kaya ka may bahay, galing sa langit yan. Kaya ka may lakas, galing sa langit yan. Lahat ng hininga mo, galing sa langit. Kaya nga, in Him we breathe and have our being. Kaya nga dyan natin makikita, lahat ng nasa sayo, we receive it because it is given by us from heaven. Wala tayong tinatanggap at tinatangkilik sa mundong ito kung hindi galing sa langit. Kaya nga, from birth to death, to your resurrection, sagot ka ng Diyos. Napakasarap, lahat na ito ay galing sa Kanya. To whom can we compare our God? Meron bang comparison tayo sa Diyos? Is there anyone? Can we compare God? Meron bang kaparis ang Diyos nating lahat? Meron ba? Meron katapat? Wala eh. Kaya nga doon sa Exodus 15 verse 1, Exodus 15 verse 1, diyan natin makikita noon sinabi dito sa Exodus 15 verse 1, na kung saan dito pa ipinapayag sa atin, mula sa sabi nga Exodus 15, 11 at 1, ang sabi dito, Song of Moses and Miriam, yung magkapatid, who among the gods is like you, O Lord? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glory, working wonders? Na ang Diyos ay gumagawa ng kamangha-mangha. When God reveals His glory, you will be amazed. Kapag inihayag na ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa buhay mo, magugulat ka sa kapangyarihan ng Diyos na kukilo sa buhay mo. Sa Exodus 40, sa panahon na ito ay sila'y naglalakbay to the promised land. Na ang sabi nga dito, patuloy na tayo tinuturuan ng Diyos na nakatingala sa ating Panginoon. Verse 34, then the cloud covered the tent of
meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Moses could not enter the tent of meeting because the cloud had settled upon it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Wow! Alam nyo, sa Bible, nilagyan ko to ng sulat. Ang Bible ko, sinusulatan ko. Inisip ko ang church. Nilagay ko dito, you and me. Ako, tsaka ikaw to. Nilagay ko sa Bible ko to, you and me. And sabi nga po dito, the cloud covered the tent of meeting where they were gathering in the tabernacle. The glory of the Lord descended and filled the tabernacle with His glorious presence, and it settled there. Sapagkat God doesn't want to visit us, but He wants to habitate in us. And the glory of the Lord filled the tabernacle in all the troubles of the Israelites. Wherever the cloud lifted up above the tabernacle, they would be set out. But if the cloud did not lift, they did not set out until the day is lifted. So the cloud of the Lord was over the tabernacle day and night, and the fire was in the cloud by night, and in the sight of all the house of Israel during all their troubles. Dito po makikita natin, as we journey hanggang tayo kunin ng Panginoon, we need the cloud of His glory until we finish the race. Let this be a challenge to all of us. Yung exodus ng Israel begins in gloom, but it ended in glory. Our journey in this world it began saan? Sa slavery. But it ends in redemption. Amen? Kaya nga po, napakalaga sa buhay nating lahat. Even though, many times, tayo po'y nagpasimula in gloom, but we will end in glory. Nagpasimula as a slave, but we will end in total deliverance and freedom. And until forever, mararanasan natin ang Diyos. Along the way, we will experience the continuous blessings of the Lord as we journey in this world. The lessons that the Israelites learned along the way, kailangan matutunan natin. If we truly want to live a blessed life, just follow the presence of the Lord. Follow the presence of the Lord. Sapagkat the presence of the Lord is unstoppable. We need to follow Him. Sapagkat it means as we follow Him, you will have a blessed life. We cannot claim the blessings of the Lord unless we follow Him. Unless we follow Him. Kaya nga, may isang awit na popular nung panahon noon, I will follow you. Naalala niyo yung awit na yun? I will follow you. Di ba? I don't know ang susunod na letra. Wherever you may go. Di ba? Tapos meron pa dun, I love him. The sister act, di ba? Oh, I will follow you. Na kung saan dito makikita natin, tayo po lahat ay talagang, we will just follow God. Sapagkat wala naman po talagang sumunod sa Diyos na nalugi. Pag sumunod tayo sa Panginoon, the first revelation of His generosity, mararanasan natin, our God is a generous God. Sino po dito ang binlow out ka na ng Diyos? Ha? Na-blow out na ba tayo ng Lord? I have my own stories ng blowout. You have your own stories of God's blowout. Every day sa buhay natin, may blowout ang Diyos para sa iyo. Iba-blowout ka ng Panginoon. Amen? Kaya nga hindi tayo pababayaan ng Lord. Kaya nga the generosity of God dapat revealed sa atin to. It can never be revealed unless we understand the love and the grace of God. At the same time, kinakailangan makita natin how God is so big sa buhay natin lahat. The greatness of our God and the glory of our God. Kaya nga every day, we will walk with this truth sa buhay nating lahat. Let the grace of God be activated sa buhay mo at sa buhay ko. Remember, your faith will become unconscious because you were saturated with the grace from heaven. Na hindi mo na sasabihin, Lord, increase my faith. Kapag ikaw ay punong-puno ng biyaya, faith will naturally increase in your life. If I will only touch the hem of His garment, I know I will be healed. Focus your eyes on the love and grace of God.
And Jesus will see your faith. And Jesus will declare, you are blessed because of your faith. Amen? The Lord is so good. Is God so good? Amen. Praise God. Patuloy na pagpalain tayo ng Panginoon. Kahit sa mga working people dito, promotion is natural to you. Hindi ka na magugulat. Sapagkat promotion is for you. Sapagkat sinabi ng Panginoon, I will promote my children.